Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. At hindi ko lang ho kayo wine-welcome. Wine-welcome ko rin ang dalawa naming kasama, si Carlo at si Manolo. Manolo is all the way from Korea, where he stays now. Hi, Welcome Pads. back. Good to be And of back. course, Thank you. gusto ko rin sana sabihin, si Leloy, nagmamadali hong makasama namin. Lumipad pa ho siya, hindi ko alam kung saan nanggaling para makauwi in time for our Proyekto Pilipino. Pero hindi ho makapasok, nasira ang lock ng gate kaya hindi makapasok ng bahay. So anyway, we're here. We're now on our second week po of discussing this whole discussion about Chacha, charter change. So we asked Manolo to be our guest today, no, to explain the whole issue, no, and the dynamics. I think what we would like to talk about today are the dynamics of this issue. No? So Manolo, please take it away. Well, Pads, siguro pagdating sa charter change, kailangan tayo magsimula sa bagay na gusto nilang palitan o amyendahan. Ito ang ating saligang batas. Ngayon, alam natin, kung babalikan natin ang kasaysayan, ang saligang batas, hindi naman minadali, ngunit maikli ang panahon na ginamit para isulat ito. At dahil dito, inamin mismo ng mga nagsulat ng konstitusyon na may mga mistakes. Isang halimbawa nito, nung pinag-uusapan nila, anong klaseng legislatura dapat magkaroon ng Pilipinas, sa mahabang panahon, ang inisip nila, ang tinatawag na unicameral legislature, na parang Kamara de Representantes lamang ang magiging legislatura natin. But then, near the end, by one vote, nanalo pala ang grupo na may kagustuhan ng bicameral. Ibig sabihin, nung pinag-usapan natin ito, may Senado at may Kamara de Representantes. Ang problema dito, nakalimutan nilang balikan ang probisyon na nagsasabi kung paano pwede amendahan ng konstitusyon kung ang legislatura ang may balak na gawin ito. What do I mean? Kung isang kamara ka lang, kung Kamara de Representantes ka lang, siyempre uupo lang sila, pag-uusapan nila, bobotohan nila, at kung may certain number of votes, pasado o talo. Kaya lang, kung meron kang Senado at meron kang Kamara, ipagsasama mo ba sila? In which case, through math, baliwala ang mga senador dahil 24 lang sila kumpara sa ilang daang mga kongresista. O dapat ba, pwede silang umupo bilang isang tinatawag na constituent assembly para malaya silang pwede makipag-usap at magiging malaya ang talakaran. Ngunit pagdating sa botohan, dapat hiwalay silang boboto. Kailangan maging sang-ayon ang Senado, kailangan maging sang-ayon ang Kamara para ma-approve ito. Sa totoo lamang, ilang dekada na ang lumipas at ilang beses na pinropose na amyenda ng konstitusyon at palaging bumabalik ang question na ito. At so dahil dito, meron mga ibang paraan na pwede namang subukan. Isa dito ang tinatawag na Constitutional Convention. Imbes na ang mga miyembro ng ating legislatura ang mag-uusap at mag-propose nito, maghahalal tayo ng mga diputado na sila ay gagawin Constitutional Convention at malaya silang, di ba, mag-propose, mag-debate, magsulat, and all of that. Ngunit, ang problema dito, mahal, dahil syempre, parang gagawa ka ng bagong bahagi ng pamahalaan at matagal dahil hindi mo naman pwedeng apurahin ito. So for some reason talagang popular ito sa publiko, sa mga surveys, sinasabi ng publiko sa lahat ng mga uri ng paraan para amyenda ng konstitusyon, sang-ayon kami sa Constitutional Convention. Dahil yun lang naman ang magiging trabaho ng convention, walang papasok na parang hidden agenda. Ngunit ayaw ito ng mga nasa poder dahil hindi mo naman alam anong magiging resulta nito. So, while it's the oldest and in a sense parang most popular version, ito yung hindi pa natin sinusubukan since the 1980s. Merong ginawang parang eksperimento ang mga nagsulat ng ating saligang batas. Sabi nila, paano naman kung
payagan natin ang publiko mismo ang mag-propose ng change sa konstitusyon, na kung may pakita na may porsyento ng bawat Distrito. congressional district at umabot ito sa isang total para sa buong bayan, di pwede sila mismo ang mag-propose at dadalhin ito sa isang plebisito na ibobotohan nating lahat. Problema dito yung rules. So ilang beses na ito sinubukan, ilang beses na ito hindi nagwagi dahil pinagbawal ng Korte Suprema o sinabi ng Korte Suprema na mali ang naging proseso. Ngunit ito na ngayon ang nasa balita muli. So how did it become the news? Malinaw na mayroong mga gusto na amyendahan ng konstitusyon pagdating sa economic provisions. Di ba yun ang naging topic last time with Shell Habito? So hindi na natin kailangan balikan yan. Ang problema lang dito is kung pag-uusapan mo ang anumang pag-iba sa konstitusyon, hindi mo naman pwedeng i-limit ito sa isang bagay lamang dahil oras na umupo ang Kongreso bilang, let's say, Constituent Assembly, kahit ang economic provisions ang pinag-usapan, pwede namang may mag-propose na, bakit hindi natin palitan ang termino ng mga kinatawan o ang iba't ibang sistema. So, ang nangyari, to cut a long story short, is pumunta ang speaker sa Senado at sabi niya, gumawa na lang tayo ng Constitutional Convention. And for some reason, hindi ito lumipad. So, bumalik na naman ang speaker to the Senate and sabi, pag-usapan natin ang iba't ibang mga changes but mainly economic ones. Kung hindi, mapipilitan kami na baka humanap na lang kami ng ibang paraan, which is the People's Initiative. Bumalik ang Senado at sabi, sige, pag-usapan natin economic provisions. Willing kami, meron lang 2 batayan na dapat masunod. Number 1, dapat pag-upo natin bilang Constituent Assembly, separate ang voting. At economic provisions lang talaga ang pag-usapan natin, ha? And at that point, mukhang mali na naman ang usapan because it was very polite and parang constructive. But merong siguro mga nainip at sabi nila, imbes na balikan at balikan itong question na separate or joint or ang tao na lang mismo ang mag-propose na itong proposal natin. Pag-upo ng 2 bahagi ng Kongreso, magiging isang kapulungan sila, ang Constituent Assembly, at magboboto sila all together. Period, full stop, tapos na ang boxing. And that is what is being proposed in the People's Initiative. Ngayon, gumalaw ito dahil siyempre ang mga timon dito, mga members of Congress, mga congressman, and dahil ang isang bagay na nangyari because of the pandemic is malinaw at kumpleto ang mga listahan ng mga botante sa bawat distrito. Alam nila eksakto yung mga porsyento na kailangan, na saan ang mga willing mag-sign at nakuha nila ang mga signatures. Then dumating ito sa COMELEC. And ang COMELEC medyo naguluhan. Because sabi nila, well, alam mo, may mga ibang teknikalidad dito na hindi kami sigurado kung kaya namin sugutin. Number 1, malaya kayong mag-propose ng mga changes sa konstitusyon, ngunit ang saligang batas mismo at ang Korte Suprema nagsabi dati na actually hindi lahat ng mga changes pwede sa paraan na ito. Merong sinasabi na amendments to the Constitution na isang bagay lang ang papalitan at merong tinatawag na not just amendments but revisions to the Constitution na medyo ibahin ang layunin or maraming maapektuhan na bagay. Ngayon kami bilang COMELEC, sino magsasabi alin dito ang applicable sa pinopropose ng isang grupo?
Kailangan namin balikan ang mga patakaran kung nandun yun. Kasi mahirap kung kami na lang ang mag-decide nito. Pangalawa, merong debate kasi may nagsasabi na hindi basta-basta pwede tanggapin ng COMELEC ang anumang mga proposals. Dapat may batas na nagsasabi na malaya ang publiko na mag-propose. Totoo ba ito o hindi? Anyway, habang dinidecide ito, hindi pwede gumalaw ang People's Initiative. And kahit umabot ito sa punto na magdedesisyon ang COMELEC, pwede naman ito i-challenge sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema ay hindi mo pwedeng apurahin at nasa kanila kung gaano katagal ang panahon na gagamitin nila. At ang huling punto ko dito, habang nangyayari itong prosesong ito, merong ibang gawain ang COMELEC. Ang gawain ito ay maghanda para sa 2025 and 2028 elections na masalimuot na proseso at any given time. So, meron pa bang sapat na panahon para pagalawin nila ang prosesong ito at ipasok lahat ang lampasan lahat ang mga hakbang na kailangan lampasan? O ubos na ba ang panahon? Dahil by July, kailangan na magsimula ang prosesong ito dahil by October, magpa-file ng mga candidacies. Ibig sabihin, lahat ng mga partido kailangan na tumaya. At dahil dito, gagalaw ang proseso. So yun ang problema natin ngayon. And I found it very interesting na ang CBCP, led by Bishop David, ay nag-issue ng isang sulat sa mamamayan. And I found it interesting, Fans, dahil sinabi lang niya na kung titingnan natin ang kaganapan ngayon, merong mga ilang bagay ang malinaw. Number one, hindi kami kumbinsido na talagang pinag-usapan ito ng masinsinan. At kung hindi ito pinag-usapan ng masinsinan, paano natin malalaman o masasabi na kung anuman ang pinopropose ay talagang damdamin at kagustuhan ng taong bayan? At maglilid ito sa pangatlong tanong, kung hindi natin masasabi ito, edi paano naman ang mga tumutulak nito? Ano ang masasabi natin tungkol sa kanilang mga motibo? At kaya may panawagan ng mga obispo na sabi nila sa taong bayan, bago kayo pumirma, alamin niyo muna ano yung pinagpipirmahan ninyo. At pangalawa, bahagi ng ng desisyon na ito ay kailangan niyo din pag-aralan ang ating saligang batas at ang mga konsepto na pinag-aawayan ng mga ibang tao dahil baka madala lang tayo. And I thought it was very sober and mature at hindi tayo pinupukpok sa ulo ng mga obispo. Pakiusap. Pakiusap siya, which, if I may add, in a language na intindihan ng tao, in the previous pastoral statements, para siyang theological treatise, di ba? Yes. Even many bishops mentioned that, natatawa sila mismo. It was very nice, a nice letter. But merong punto na, and bago magsimula yung show natin, nag-uusap tayo, and I found something that Carlo described very interesting. So baka Carlo, pwede mo i-describe sa atin yung habang pinag-uusapan natin itong issue na ito, nandun naman yung dinaanan ni Carlo, which I think gives us perspective. Yeah. Very interesting kasi ako rin, I recently came back from a trip abroad for work. So medyo wala sa radar ko yung mga balita dito sa Pilipinas. But of course, I still have social media and my wife tells me what's happening. But it was actually from our chat group that I first heard about the People's Initiative. So parang, meron palang nabuhay ulit yung usapan na to. So once I got curious, I checked it out on my phone, and then yung algorithms, dumaksa na yung mga balita tungkol sa ano nangyayari. So but until then, I barely heard anything about it. For at least 2 weeks starting for January, wala akong narinig about charter change. But once I looked it up in my phone,
yung mga balita dumating na, and then when I came back, nakita ko nga the media was discussing it, but within my family, within my coworkers, we weren't really discussing charter change or the People's Initiative, and that's very interesting what Manolo was saying, because balikan natin yung pulso ng tao, and this is something maganda yung ginawa ni Prof ni Doc Habito last week. Sinimulan niya yung kwento niya about kay FBR, di ba, Fats? For those who hasn't watched it, panoorin niyo, napakaganda nung discussion ni Professor Habito. Sinabi niya, kinuwento ni Ciel na inutusan siya ng presidente ni FBR na hanapin kung ano talaga yung pulso ng bayan tungkol sa charter change. Kasi at that time, being the head of NEDA, he had the tools in NEDA to find out yung through surveys, to consultations. And ayun nga, ginawa niya yung trabaho niya, and what he found out was that the people weren't ready for that, or they wouldn't accept it. And then right then and there, galing si FBR sa foreign trip, pag landing niya sa Davao, sabi, tapos na ang usapan. So, kasi dahil nga dun sa nalaman kaya nila Manolo, sinisisi raw siya ng mga politiko after. And to this day daw, may nagsasabi sa kanya, kasalanan mo. Anyway, sorry Carlo, proceed. No, so I thought that was a very interesting topic, because personally, I thought that charter change was dead, was far from being discussed, and then to my surprise, pagbalik ko dito, buhay na buhay pala. But now now the interesting question we have to ask is, meron ba talagang drive for this, or saan nanggagaling to, Manolo? Where do you think this call for charter change is coming from? Well, I think there are two sides to it. Merong mga talagang kumbensido na may malalaking depekto ang ating saligang batas. And talagang passionate sila sa mga tinuturing nilang solusyon dito. Federalismo, parliamentarismo, or iba't ibang ismo. And these are people who really, alam mo, talagang pinag-aralan nila, talagang malawak ang kanilang Di ba, Manolo, binabasa. Manolo, in fairness, di ba, merong ganung Meron advocate. talaga. Many of them are either in academe or mga abogado or mga scholars o mga talaga political scientists. Ang problema dito, wala sila sa poder. Okay? So, in a sense, palaging aktibo itong mga diskusyon na ito, and very, very powerful yung emotions. Meron din mga, of course, meron din mga lingkod bayan, that's the term that the bishops use, because let's not judge others, di ba? Meron mga lingkod bayan na ganun din ang kanilang pananaw. Ngayon, iba't iba ang kanilang mga motibo. Yung mga iba dumarating sa opinion na kailangan ibahin ng konstitusyon pag dumating sila sa punto na apektado sila ng mga provision ng konstitusyon. For example, term limits. Di ba? Biglang born again sila na, mali ito. Dapat demokratiko na kung gusto kong ihalal na 100 beses, pwede. Di ba? So, doon medyo kita ng tao na, well, maybe, di ba? But meron ding iba na dahil nandun sila sa pamahalaan, nakikita din nila kung ano yung mga limitasyon ng sistema. At gusto nilang ibahin para ma-improve. Ang problema dito, for all sides, yung mga gustong palitan ng konstitusyon because pinag-aralan nila and walang self-interest, and yung mga nasa pamahalaan, in which case, there's always the question of self-interest kahit hindi palaging totoo ito. And this reality is na survey after survey, pinapakita niya na ang kaalaman ng karaniwang kababayan natin pagdating sa konstitusyon ay talagang limitado at mababa. At dahil dito, nagkakaroon ng frustration ang mga may kagustuhan na ibahin ang ating konstitusyon. And sometimes it will drive them to extremes. Okay? So, meron mga iba na, kahit hindi alam ng tao kung anong makakabuti sa kanila,
suhulan na lang natin sila. Anyway, in the end, it will be to their benefit. Meron ganung pananaw. Meron ding ibang pananaw na hindi, kailangan lang natin ng malaking drum at if we wage an active enough campaign, ma-enlighten ang ating mga kababayan. O either way, kailangan ito ng panahon at salapi. And then pumapasok ang pangatlong problema dito, ang mga magbibigay sa iyo ng panahon at salapi, meron ding sariling agenda, hindi ba? Baka mamaya ang mga proposals na dati para sa kinabubuti ng lahat, maging para sa kinabubuti ng iilan dahil sila ang nagbigay ng salapi. And this is why at the end of the day, kahit passionate ang mga proponents ng charter change, palaging parang nasi-shipwreck ito sa bato ng sino ba talaga ang makikinabang? And no one has found a way to really convince the public. Although, katulad ng binanggit ko kanina, ang publiko mismo binigay nila ang sagot sa tanong na ito. Sabi nila, okay kami kung constitutional convention. Dahil mas may tiwala kami na kung maghahalal tayo ng mga delegates at yun lang ang pag-uusapan nila, mas may kumpiyansa ang publiko na magiging maayos ang proseso. But Manolo, I have a historical question kasi the last constitutional convention that's naalala ko yung panahon pa ni Ferdinand Marcos. Yeah, right before martial law. Before martial law. So, and it continued on. Yes. Yeah. Can you take us through that period, Manolo? How did it start? And how to a certain degree was it successful? Was it not? And okay. It actually started. This is the 1971 to 1973 CONCON. It actually started in 1967 when nagkaroon ng Constituent Assembly sa Kongreso natin noon. And nag-propose sila ng constitutional amendment para palawakin ang membership ng House of Representatives. Dahil limitado ito sa konstitusyon at gusto ng mga kongresista, dumami sila. It was the one and only constitutional amendment na natalo sa plebisito. And what this shows you was nagkaiba na ang pananaw ng publiko pagdating sa kanilang mga kinatawan. It changed from respect and obedience to suspicion. This was the 60s di ba? Talagang marami nang kine-question ng mga tao. Nung nakita ito, nung na-experience itong defeat na ito ng Kongreso, almost in a case of bahala kayo, pumasa sila ng batas. So, sige, magkaroon na lang tayo ng convention. Hinalal ito in 1971. And as we all know, that was the time of the first quarter storm, maraming tension sa ating lipunan, and naipit yung Constitutional Convention. Because it was trying to do its job, but pumapasok ang question ng may mga gusto bang pabilisin ang proseso dahil apektado ang kinabukasan ng kasulukuyang Pangulo ng panahon na yun, si President Marcos. Or dapat ba natin patagalin ito para matapos yung termino ni President Marcos, but in which case, nainip na ang publiko dahil ang tagal-tagal naman ito at the end, nagkaroon ng martial law. And then, nag-shift yung problema ng Constitutional Convention to dapat ba natin tapusin ito dahil malaya pa ba tayo sa gawain natin? And there are accusations na at this point, dahil nasa kanya na lahat ang kapangyarihan, ginamit ni Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihan upang kumbinsihin ang convention na maglabas ng dokumento na they say siya mismo ang nagsulat. Or yung iba naman nagsasabi na dahil sa kaganapan, nagkaroon na tayo ng dictatorship, naapektuhan ang mindset ng mga nagsulat. In either case,
Yeah. Natapos ang proseso, nagkaroon ng hindi plebisito kundi Ipabotse yun, di ba? tinatag ang mga barangay at nagkaroon ng imbes na secret voting, nagkaroon ng public voting. Oo. And iba yung mga kritiko ng panahon, sabi nila, tinanong anong gusto nyo? Pansit o fried chicken? Fried chicken! Diba? I remember, Manolo, yung Quintero issue. Remember si Quintero? Yes, there was accusation na nagkaroon ng suhulan dun sa mga diputado, and that sort of thing. So that's the case what happened. So in a sense, under a cloud yung 1973 Constitution, and then naging tanong na naman after the EDSA Revolution, dapat ba natin i-maintain ang konstitusyon na ito na may sariling baggage or gumawa ng bago? A new one was written by a commission, hindi convention. Commission kasi appointed. And remember, it was only 50, no, if I'm not mistaken. Yes, only 50 handpicked. And may mga political scientists that say, actually, ang resulta ng 1987 Constitutional Commission ay malamang ano ang magiging resulta ng 1971 Convention kung naging malaya ito sa kanyang gawain. So there's in a sense, may continuity. Yeah. But yun nga, as nung pinag-usapan natin sa simula ng episode na ito, may mga problema din yung convention, yung constitution natin ngayon. In that parts of it, minadali yung pagsusulat, and so therefore may mga naging problema. Yeah. I remember, Manolo, I was talking to Father Bernas at that time, who was that period, he was the premier constitutionalist. So lahat kukonsultahin si Father Bernas, di ba? With regard to constitutional questions. I remember him talking to him, di ba? Nag-uusap kami, sabi niya, he still prefers a constitutional convention. But given the context, parang pwede na, di ba, yung constitutional commission, no? And remember, one of the big debates always, number one, is hindi ba masyado yung term limit nun kasi wala pa eh. But the form of government, di ba, laging yan. And I remember there's an article that Bernas wrote that said, I always say that the best form of government is a monarchy, provided I am king. Remember that favorite line of Bernas? It comes to that issue, di ba, na. And I think that's another issue na dapat alam ng tao, di ba, na number one is, aside from term limit, the other political issue nga is parliamentary ba, di ba, or unicameral, or presidential. Oo, but again, di ba, ang issue rin na lumalabas is hindi mananalo yung prime minister. Kasi ang Pilipino gusto, meron siyang direct hand, di ba? Yes, yun ang aking pananaw. But Fads, alam mo sa akin, ang palaging parang naisang tabi sa debating ito ay, alam mo, amending a constitution is not bad. Yes, I mean, think of it na operating system ang constitution. Ito yung program na nagpapatakbo ng ating pamahalaan. And every program, imagine if your computer was still using yung form of Windows or Apples from 30 years ago. Talagang di mo alam anong mangyayari. It's part of any system na kailangan pwede itong i-improve. Ngayon ako mismo, personally, nababahala dahil 3 dekada na ang lumilipas. Correct. At hindi pa natin nai-improve ang sistema. And what's worse is, unfair din naman sa mga talagang kumbensido, talagang passionate about, at talagang pinag-aralan ang ating saligang batas na walang paraan na umuubra para may harap ito ng husto sa publiko at madesisyonan ng taong bayan ang change na gusto nilang mangyari. I think that's the problem because every time na maudlot ang prosesong ito, merong magiging mas radikal ang pananaw. Habang tumatagal. At tayong lahat tayo, kahit sino sa ating mga kababayan, I'm convinced, meron tayong opinion tungkol sa anong bang bagay ang pwede pang i-improve sa ating pamahalaan. Wala pa tayong mahanap na sistema para
ma-resolve ito. Oo. And I think that's the problem. Yes. Alam mo Manolo, I mean, coming from that, tinanong ko nga recently, na kinukwento ko sa inyo, di ba, I was in the memorial mass for Atty. Jake Almeida Lopez, no? So tinanong ko yung mga kasama ko after the mass. Sabi ko, bakit hindi mamatay-matay, di ba? Sabi nga natin, di ba? After Cory, lahat ng administrasyon pinag-uusapan ng charter change, di ba? Even panahon ni Pinoy, bagaman siya mismo siguro hindi siya diyan, but meron pa ring black, di ba, Manolo, ng mga politiko na charter. It's always a threat, let's put it that way. It's always a sword hanging over our heads, di ba? Lagi po threat na ganun. And sa akin nga, Manolo, tama yung sabi mo, merong legitimate issues na kailangan tingnan para maayos. Pero ang laging nananaig, yung takot natin about changing the form of government, maging prime minister. And saka, ito tumbukin na natin. This is, kwentuhan naman to, hindi ito as it were a partisan comment. But, di ba, ang laging sinasabi, kaya gusto ng mga politiko na parliamentary, mas konti ang babayaran para maging prime minister. Yes. Bayan. Number one, yan, form of government. Number two, term limit, di ba? Term limit. And then, of course, halo-halo na. Pero sa palagay ko, politically, from the perspective of the political issues, yun yung dalawang mainit, di ba? And ang question ko, Manol, and maybe Carlo is there a way, assuming, let's do a hypothetical situation. Is there a way to resolve these two issues? No? For me, I'm always for constitutional convention. Ako, I want to put that straight, di ba? Na ako, never constituent assembly, masyadong magulo. And for me, hindi baling matagal at magastos. Ayusin, dapat maayos yung proseso. And I think this is where group like the church and all, sabi nga Manolo, maraming mga akademiko na talagang naniniwala. And this is where I think the church and the people really seriously advocating improving the Constitution can really work together. And I think it's a good chance to campaign with the people para maunawaan itong issue na ito. No? And sa palagay ko, mahalaga maunawaan nila how does this translate to bituka issues? Di ba? I think that's a way to do. For me, that's one way I've been thinking about since gulo na ito kasi meron kaming laging gauge ang ABS nung araw pagka mag-uusap ko ano bang teleserye na lalabas, Of course, meron yung values grid, And very amazing way that they did it. The research team of ABS, araw-araw may FGDs yan about the shows, So kumrate sila ng values grid. Pag nag-present ka ng palabas mo, pag hindi sumot sa values grid, hindi yan ma-approve, But another constant refrain is kailangan pag-usapan yung mga issue na malapit sa bituka. Kasi yun ang pakikinggan ng tao. Yun ang pag-uusapan ng tao. At yun ang talagang magkakaroon sila ng pagkakataon na may pakialam, And then the other thing that I want to bring up is that the book, I don't know if you've read it, The Prosperity Paradox. One of his chapters, short chapters, how to address corruption, di ba? Ang point na doon is, ang corruption daw hindi mawawala 100%. Never, don't dream about it even because it's not gonna happen. Pero sabi niya, countries wherein corruption has been minimized, sabi niya, pansinin ninyo, because the system works. And very often, what forces the system to work is the private sector. That the private sector must provide services to the people na hindi pinuprovide ng gobyerno. Kaya naman ang tao, sabi nila, kumakagat sa korupsyon kasi wala na sila ibang kapit sa patalim. Di ba? Ang hinahayaan ng taong bayan ang korupsyon, kapit sa patalim. Di ba? Wala na kaya di ba yung sino sa Ateneo, Manolo, Aguilar, di ba? Professor Aguilar. Sorry, I think Aguilar, yeah. But yung sinasabi niya, do not call them bobotante. That insults. That they have their intent and their own, Aguilar, di ba? Sorry, I'm sorry if I forgot the family name. And he has a very interesting book, about that, And I think it was,
no, it was not him, but I think it was a Japanese who did the study, who lived here, no? For me, ito yung mga issues na, underlying this whole debate, di ba? Ang Underlying sa this, akin nga, Fads, na ang susi sa problema, binigay na ng taong bayan mismo eh. Sabi nila, kung okay, gusto so nyong may palitan ng konstitusyon o amendahan convention, ito, merong isang paraan na okay sa amin. convention. Convention. The problem is yung kasabihan nga na a politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. And palaging nabubuking yung mga nag-iisip lang about the next election dahil ayaw nilang pasukan ang proseso na sinang-ayunan na ng public opinion. Yes. So I agree absolutely 100% because in the end mapipilitan ang ating mga kababayan sa pagpili ng kanilang kinatawan sa convention kung sino ba ang pipiliin nila kung isa sa isang distrito malakas ang opinion para sa parliament yun ang convention delegate na pipiliin nila and vice versa yung di ba and pag nag-umupo na ang convention doon lilitaw kung nasaan ba ang sentimiento ng mga miyembro nito but sa akin I think also where the private sector has to do some soul searching is can we afford itong sistema na alam mo every presidency katulad ng binanggit niyo Father Tito lumilitaw na naman itong tanong na ito but every time it happens mas in a sense natatamaan o bumababa ang tingin ng taong bayan sa mga nagsusulong nito. Correct. And we cannot afford this because paano naman yung sincero, paano naman yung pinag-aralan ang problema, paano naman ang ating diskursong pampubliko. Hindi na natin pwede pag-usapan ang mga bagay dahil papasok na naman palagi ang kurakot, di ba? O Manolo, pardon my using the term of what you're describing, nagiging baboyan na eh. Diba, baboyan na eh. Yeah. And I think, Carlo, yung ni-raise mo kanina, is, I think, mahalagang opinion to the investors. Mahalagang opinion yung investors, di ba? Carlo, you're very familiar with that with your job now, di ba? Yeah, but I think also one thing na hindi na pag-uusapan is yung timing. And not for any communications professional, it's one of the first thing that's always in the forefront, timing. Kasi that's the first step to perception kung kailan mo inilabas yung message mo. And tingnan natin when yung history ng charter change. Madalas nangyayari to sa tail end ng administration. Ramos unfortunately came at the tail end of his so regardless of the good his administration did, because of the timing, ang unang lumabas sa tao ba ay gusto mo lang i-perpetuate yung sarili mo sa power. So and now I'm looking at it, this one medyo iba yung timing kasi more or less nasa ano pa simula pa eh. But ang ano ngayon is when you talk about the timing naman ngayon, is it the right time to talk about this? Because like you said, Pads, ano yung mga gut issues? So ako personally nung narinig ko to, medyo nainis ako. Kasi ang dami-dami dapat pwede natin pag-usapan. Pero kailangan ba natin talagang pag-usapan? So timing is the number one thing that people don't question when we talk about this. And nasasayang na kasi like Manolo said, these things take time and resources. Time and resources away from our elected officials. So, ano siya, very disruptive issue. Very disruptive. Very disruptive. That's why, ang ganda rin ng yung points ni Manolo na ako, parang let's do 2 tracks, di ba? Let one track plan the convention, plan it well, and let one track focus on the issues. Corruption, number 1, di ba? Corruption. And then sabi nga, di ba, Carlo, sasabi mo nga, yung bang the stability of doing business here, and which is related to corruption, di ba? And the cost of doing business because of corruption again, di ba? And at saka halimbawa, example na lang, na iniisip ko to Manolo, in term limit. Okay,
pwede bang mas bigyang pansin natin ang dynasty kaysa term limit in terms of the number of people who can run in a congressional district or in a province, di ba? Kasi meron din well, I don't have the data, but meron naman mga dynasties akong alam na napalago talaga yung mga ano nila, di ba? Yung mga distrito nila or mga lugar nila, no? But of course, the studies would show majority hindi, no? So for me, I think there are many ways to approach it. Pero tama ka, Manolo, eh. Habang pinupuspone natin, mas nagiging desperado. Di ba? I mean, kagaya rin ng taong bayan na nawawala na ng pag-asa, kapit sa patalim na eh. Di ba? Yan yung... kasi ito, Manolo, sino mo ito, noong panahon ni Pangulong Erap, tandaan ko noon nung biglang nagkagulo sa Senado nung impeachment trial. Meron kami isang teacher sa Ateneo na very active hanggang ngayon is active in social action work, social development work. Nasa Quezon siya, nagbabakasyon siya sa isang liblib na lugar sa Quezon. Nung narinig niya nagkagulo, yung tinatawag na EDSA 2, takbo siya sa Maynila. Pero on his way back, kumain siya sa karinderya. Siyempre, ano siya, no? Hyped up siya na, sa Maynila, ganun. Sabi ni Manang sa karinderya, ay wala naman ho epekto sa amin yan kasi nung nasa Malacanang, pareho rin ang buhay namin. And that's the other issue, di ba? That's the other issue, di ba? Ano ba talaga yung kagat nito sa, di ba? And imagine, that was 2002, that was 21 years ago, 22 years ago, and nothing much has changed, di ba? Nothing much has Alam mo, changed. sa akin, Fads, and Carlo, this is the problem. Sabihin na natin na in one sense, magaling ang publiko dahil kitang-kita nila ang totoong motibo ng mga nagsusulong ng anumang proposal. So in that sense, we should trust the people. Gets naman nila kung talagang mukhang tagilid ang isang o hindi. But I think there needs to be a certain amount of soul searching and humbleness sa mga tumututol sa anumang proposal for change. Dahil wala namang binibigay na pagkakataon o espasyo para pag-usapan ng sa mas magandang paraan ang mga lehitimong mga issue at gumawa ng solusyon. Alam mo, until you mention Fads na teka, bakit hindi tayo humanap ng paraan para ma-resolve itong kaysa na yung kailangan talunin na lang natin ang isang kampo tapos 'di ba bahala na babalik yan eh. I don't know, I think there's a certain amount. That's why I like this letter of the bishops. Katulad nga ng binanggit nyo Fads, dati medyo very preachy, to use an obvious word. Ito, pakiusap talaga, and I think that's a big difference. Napakaganda ng tono, sa tono pa lang eh. And I think sana tanggapin natin yung this invitation in the spirit it was given, imbes na awayan na naman ang mangyari. Maybe it's time for dialogue, diba? Because for example, to give credit where credit is due, and I wrote this before, sabi ko, alam mo, after 30 years na ayaw man lang i-consider ng mga kongresista ang convention, speaker na mismo ngayon ang nagsabi, why don't we have a convention? Ngayon ito naman ang Senado ang ayaw tumanggap dito. But I said, imagine after 30 years, mas lumapit pa ang sentimiento ng mga kongresista sa sentimiento ng tao kaysa sa mga senador. And I thought that was very unusual. Yeah. 'Di ba kasi Senado ang madalas, 'di ba? Pumupuso di ba? So that's why maganda yung support ng Senado in the past, 'di ba? When every time they, 'di ba, without pointing to specifics, and correct me if I'm wrong, Manolo, merong mga really radical issues in the sense na lang hinati ang taong bayan or yung mga powers. Pero ang Senado ang nagbigay ng stability, di ba? Yes. So that was their role in the past. Pero tama ka, magandang punto 'yon. In fact, Manolo, I mean,
as I mentioned, and maybe for transparency, nakausap ko yung speaker recently, no? And sabi nga niya, they want to do continuous dialogue with the bishops, no? And yung very open and very hindi parang it's almost like di ba? Off the record dialogue para magkalinawan, no? Pero sabi nga niya sa akin, and people I guess can check this, no? The records, the facts will bear them out. Yung development nga ng mga bills na final, no? And nabanggit niya yan, Constitutional Convention, na I think they filed that over a year ago. And Yes. diba? So, ako sa akin, and then maybe we can begin to give our closing remarks, patapos na tayo. Ako yun ang pakiusap ko. Manolo, I agree with you 100%. Let's find a way to talk about this kasi merong lehitimong mga grupo at mga issue na dapat pag-usapan at mapaganda natin ang ating saligang batas. Ako naniniwala ako doon. And kahit na yung mga contentious issues like term limit, form of government, kailangan, I think, once and for all din, makahanap tayo ng paraan na matugunan yung mga hangarin, yung legitimong hangarin, hindi yung mga hangarin at yung takot ng tao. Kasi we cannot operate in fear. It's the worst. That's the worst, di ba? Kasi marami, for me, maraming knee-jerk reaction fear. Di ba? Fear. And I think we should once and for all get rid of that. Di ba? Of course, parang isipin ng mga napaka-naive naman, but give me another answer and I will listen to you. That's my closing remarks. And of course, we'll let Manolo summarize. Manolo will close it. So, sa akin, 2 points, Fads, Manolo. No? First, yung binanggit ni Manolo earlier ano yung deeper issue sa akin dito? I think the deeper issue is yung lack of understanding of the Constitution. And dyan babalik ulit yung education, which is something Proyekto Pilipino has been trying to advocate for. Pag-aralan natin ang Constitution natin. And Manolo, before we tape, asked, but saan natin pinag-aaralan? It's part of the curriculum. And previously, I think it was in college, and then with the K-12, pinasok siya sa senior high school. And now I remember, Manolo, my son who's finishing college now, tackled Constitution, but very briefly, because I was very hands-on with his studies at that time. They tackled it, but it was part of a bigger discussion of politics, history, and governance. So hindi siya talagang tinutukan Constitution. So sa akin kulang pa rin. So that's maybe something we can tackle later on. And second point, as a concerned citizen. So even if the timing is wrong, even if I don't want to hear about charter change or constitutional amendments, one thing that would make me take notice, that would allay my fear, as Father Tito said, is if someone would say, whatever we're proposing will not affect me right now, sitting in power. Right. Because that's the first thing that's on people's mind, at least on my mind, is you're just perpetuating yourself in power. So the moment you said, this is not for me, but for the next one that will come along. Yeah, the next elections. Yeah. Doon pa lang, I don't know with the People's Initiative if anyone has said that already. I don't know, but previously, definitely I'd never heard of that. And this reminds me of something parang medyo loosely connected sa constitutional amendments. If I'm not mistaken, the last constitutional amendment ng US is the 27th Amendment, 27, yung congressional basta tungkol sa pera. So whether yung tinakal nila yung question whether they can increase or decrease their salaries. So I think the main purpose, the thing that stuck to my mind there was that they tackled it, they passed it, but the current Congress cannot do it for their term. Whatever changes that will come afterwards. So that was what stuck in my head. And that's what you said, Fads. How do you allay the fears of something so big, so drastic? First thing, take me out of the picture. Let the people decide. As Manolo said, we are smart enough to do it. We've proven it in the past. I think we can still prove it. Yeah. Manolo, please. Sa akin, simple lang Manolo, ang konsepto dito. Manalo, Okay, pahabol lang. Quick one.
Noong ni-ratify ang yung 1987, 7. siyempre active kami. I was active with Simbahang Lingkod. There's another church group. Nung nag-consult kami, ang sabi ng grupo namin, kasi yung isang church group campaigning yes, we'll campaign for yes. Kami, we discern, no? We had a very wide network, no? Ang decision ng grupo, hindi education tayo. Let's show the pros and cons of the Constitution. Kasi nga, very divisive din yun eh. Masyadong nahahati ang tao at that time. Remember, marami pang Marcos loyalists and up to now, di ba? So hating-hati. Sabi namin, pumasok tayo sa education. Let the people decide. And you know, nung una, meron kaming hindi namin kayo popondohan, hindi namin kayo popondohan. Sabi niya, okay lang, decision ng grupo eh. But in the end, we were the only ones who came out with the materials. So kami pa rin yung hinanap ng tao yung materials namin. Maybe just, kasi sabi ni Carlo, di ba, na kailangan yung education. Okay, sorry. Go ahead, Manolo. Sa akin, simple lang eh. Gusto ba natin na malipasan ng panahon ng Pilipinas? Dahil ang isang konstitusyon, parang litrato ito ng panahon kung saan siya sinulat o ginawa. At dahil dito, ang mga solusyon sa mga naging problema ng Pilipinas noong 1987 ay hindi rin necessarily ang mga solusyon o mga patakaran na makakatulong sa kasulukuyan o sa hinaharap. Ngunit, sa lahat ng mga sistema at proseso, wala namang perpekto. At dahil dito, kailangan natin balikan itong mga ito at buting-tingin at hanapan ng paraan para ma-improve. Ang problema, wala man lang tayong paraan para ma-improve. Lahat ng mga paraan na nandoon, may sarili mga problema. At imbes na humanap ng solusyon at paraan para mapag-usapan ito ng mapayapa, malaya, mahinahon, ginagalit na lang natin ang isa't isa at nagtuturoan lang tayo. Ginagawa na natin ito for 30 years. Lampas ng isang henerasyon. At sa akin, it's no coincidence that in those 30 years, nalipasan na tayo ng panahon. Ang mga ibang mga bansa sa ating kapaligiran, mas maunlad. Masasabi natin yung iba, mas malaya pa sa atin. Dahil di natin alam kung anong yung mga solusyon na ginagawa nila, ngunit meron silang mga solusyon. Tayo, hindi man lang natin masolusyonan ang paghahanap ng solusyon. Yan ang problema. So sana, tanggalin natin ito sa kamay ng mga nasa poder o may katungkulan, kundi balik natin sa sarili natin ang debate, dalhin natin sa eskwelahan, sa parokya, sa Rotary, anuman ng association, PTA, doon natin pag-usapan muli at dalhin natin sa isang solutions-oriented na pag-usap. Maraming salamat, Manolo. Napakagandang paglago. Very good summary of our discussion. And I think, if I may say, very good summary of our aspirations, tayong tatlo. No? And I'm sure Leloy would chime in with us, diba? So, sana mga kaproyekto, sana itong usapan namin ngayon, lalo yung mga sinabi ni Manolo, yung mga punto ni Carlo, sana ay isipin niyo, no? At kung yung ating usapan sa gutom nagbunga sa isang proyekto, yung ating usapan sa stunting nagbunga sa isang proyekto, tulong sa farmers, sana itong usapan na to, napakahalaga, ay magbunga rin sa mga proyekto ninyo, no? Na sana ay pag-aralan na natin once and for all, di ba? Paano ba natin talagang mapapabuti ang ating konstitusyon? Kasi kailangan, na pinoint out ni Manolo yun. So mga kaproyekto, maraming pong salamat. Ito po ang Proyekto Pilipino at sana po ay naging mabunga at very enlightening itong usapan namin. Maraming salamat Manolo, salamat Carlo. Maraming salamat sa lahat. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Poverty in the country has become a never-ending cycle passed down through generations as continued neglect,
disempowerment, discrimination, and dehumanization become the norm in these communities. In 2014, Alay Kapwa Program and Caritas Italiana launched the Alay Kapwa Integral Evangelization, Resource Mobilization, and Livelihood Development Program. This sought to implement the Self-Help Group Program in 4 partner pilot dioceses: Diocese of Tagum, Diocese of Naval, Diocese of Ilagan, and the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. The Self-Help Groups is an informal association of poor women in these communities, composed of 15 to 20 members. They voluntarily come together to make small, regular savings contributions over a few months until they have enough capital to begin lending to needy members. During the orientation of the SHEG program, inaangkin nila yung programa sa kanila yun eh. It is very opposite when it comes to the outlook of the dole out kasi galing sa kanila talaga. Yung puhunan sa kanila, hindi sa ibang tao. SHEG has a broad anti-poverty agenda. This includes developing leadership abilities, skills training in micro-entrepreneurship, improving households, partnerships with schools, and building strong communities. Tinulungan po ako ng mga SHEG member ko. Nagkaroon ako ng puhunan po, kaya ngayon nagluluto na po ako ng mani. Mahirap po dati kasi nagsasaka lang po kami. Sa isang araw 150, 200 ganun po. Dito sa pagmamani po isang sako po nakukuha po akong kumita ng 2,000 po. SHEG allows the poor to find more opportunities to serve others, transforming them into better Christians and human beings. Parish priests have seen the deepening of faith among their respective parishes as a result of active participation in the SHEG program among parishioners. Dati, madalas kami nag-aaway, gawa kami siya na walang pera. Ngayon, nakasali na kami sa SHEG at binigyan kami ng Panginoon ng blessing, nakahiram kami at nakakain na rin kami. Gawa ng SHEG. Malaki talagang tulong yun sa amin. Hindi na kami nag-aaway, nagmamahalan na kami forever. Dati hindi pa kami nakasali ng SHEG, sa isang taon kaisa lang kami nagsisimba. Ngayon nakasali kami linggo-linggo na. As members of self-help groups form a bond with each other, they find meaning and purpose in their lives. As they start sharing their problems with the group, social issues are discussed and they develop trust. They then become empowered to create solutions based on each other's needs. Blackout kami kasi talagang sunog lahat. Yung mga listahan namin, yung pera namin, sunog yun. Awa ng Diyos ay nakakabangon na rin kami. Yung aming mga miyembro na walang bahay, ngayon ay nakakatayo na rin. Parang nawalan kami ng pag-asa. Na-discourage talaga yung mga tao. Pero sa awa at tulong ng Panginoon, nabuo muli kami. Naranasan man namin yung hirap dahil sa sunog na yun. Pero sa ngayon dahil sa aming pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa, ay unti-unti na po kami nakabangon. The program employs specific strategies intended to liberate the poor, especially women. By teaching them to save on a regular basis, SHEG seeks to empower them to become their husbands' more effective partners in developing the economic strength of the family. Akala ko wala na akong iba gagawin sa buhay kung hindi sa bahay lang. Pero nung dumating yung SHEG, nadagdagan pala yung tungkulin ko sa community namin. Nagtitrain na ako sa ibang community kung paano ibuo ang SHEG, paano mag-savings, at saka sa mga bata din. Tinutulungan namin yung mga bata, paano sila mag-savings, saan pupunta yung pera nila. Kaya noon, yung mga bata, kahit ano-ano lang gagawin nila sa pera. Ngayon, pagdating ng linggo, nagsisavings na sila, malaki na yung sinisavings nila. And although the project was initially designed for women, it soon became apparent that there was a need to include and organize men's groups as well. Soon thereafter, male members were introduced to the SHEG formation. Isang malaking pasasalamat ang nais naming iparating sa Caritas Italiana through Alay Kapwa program ng CBC Pinasa. Dahil naging daluyan ng buhay, dugtungan ng pagmamahal at ng kapatiran ang SHEG program na dinala ng Alay Kapwa program dito sa aming diocese.
Empowerment through SHEG has proven to be effective. The social development approach in the grassroots level has helped in giving purpose and meaning to those whose lives were lived in uncertainties and constant degradation. Because of this empowerment, they have taken control of the direction of their lives, and the communities were driven to meet goals to help each other in combating poverty.